Hallelujah. All things are possible because praise the Lord. Maraming na Panginoon. Minsan lang. Amen. Kaya agad sa mga kapatid tayo mag-umpisa na mga kapatid. Makita naman siyang awitin. Amen. Awitin natin doon sa Come and Dine. Ang Panginoon ay nag-aanyaya sa bawat isa. Praise the Lord. Come and dine. The Master calls. Come and dine. Amen. Jesus has a table spread.
Are you happy? Amen. Praise the Lord. There's no reason not to be happy, mga kapatid. See? Hallelujah. You paid it all. Amen. Hallelujah. Sinagot ka ng Panginoon. Amen. Sa lahat ng pangangailangan natin, sinagot niya yan dun sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. Kasi lahat ng problema, lahat ng suliranin, lahat ng katanungan, wala ng, hallelujah, wala lang hadlang pa para makamtan mo ang kasagutan dahil ang Panginoon ang siyang sumagot na ng lahat. See, He finished everything on that day, on that Calvary. Tinig mo aking hanap-hanap sa ilan bawat ang pag-ihirap. Oh Lord, sa kabila
Ng iyong pag-ibig na dakila. Awitan mo, Panginoon, kapatid. Noon sa Kung ikaw ay nakakuha ng kanyang pag-ibig, ako ay iyong awitan mo, Panginoon. pinalaya. Jesus, ako'y aawi nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Lord, ito yung pag-ibig mo, Lord, na palagi na tumatawag sa aming pansin. Sa kabila ng dami ng bagay na umaago, Lord, sa aming pansin, Panginoon, ito ang sumisigaw. Anak, anak, kinggan mo ang tingin ko. Ang tingin ko na umaabot sa'yo. Nagpapakita ng awat habag ko na nagsasabi kung paano ang paglilinis na ginawa ko sa iyo, pagbayad ko dun sa krus ng Kalbaryo, at maging mga lahat ng pangangailangan mo'y sinagad ko. Doon pa man ay hindi mo pa ako kilala, pero anak, kilala kita doon pa nung una. Hindi ako nagwaliw. Hindi ako tumigil. Yung mga ama't ina, lolo at lola, ba't kinululuan ay iningatan ko? Para sa panahon ito ay makilala mo ko. Panginoon Diyos, maraming salamat sa lalim ng pag-ibig na ito na hindi kayang sukatin. Panginoon Diyos, maging ang dagat, Panginoon Diyos, hindi kayang lampasan ang pag-ibig nito kung ganito kalalim. Kalangitan, Panginoon, ay hindi kayang i-contain ang pag-ibig na ito kahit nagawin pa bilang kalangitan, Panginoon Diyos. Ito ang klase ng pag-ibig na kailanman ay sakdal para sa amin. Panginoon, maraming salamat at tinabot mo kami, natagpuan mo kami, hinanap mo kami, at Lord, ngayon, Lord, ay nakita mo kami, patuloy mo kami hinahawakan sa presensya mo, Lord, pinapalakas mo kami. Mga Lord, sa gabing ito, nandito kami lahat, hindi ng kanino mang tao, hindi na kaninong pangalan man, Lord. Kami nandito, nagkatitiman, Panginoon Diyos, dahil sa isang pangalan, namin, Panginoon sa Kristo. At ang bawat sama ay naghihintay lang sa iyo, Lord God. Nananalig, Lord, at nag-aantay, Lord, ng iyong, Lord God, ng iyong mga salita. Pagpalayan mo mga bawat isa, Lord God. Just the lips of our preacher, Panginoon Diyos. Bring all things into remembrance that you want
hearts, Panginoon, of your children, of your people, Panginoon. Buksan mo, Lord, ang kanilang puso, Panginoon, to grasp such a revelation, and to grasp such blessings and grace that you have reserved for them, Panginoon, sa gabing ito. Muli, ang kapurihan, pasasalamat ang may papa sa iyo, patuloy po ang ilid sa service na ito, Panginoon Diyos. Ito ang aming samot ilig sa pangalan ng aming Panginoon si Kristo. Amen. Amen. Para natin ang Panginoon, minsan ka sa Kristo. Hallelujah. Lord, at naman ang bawat sa kapatid. Panginoon sa gabi ito. Amen. Tayong patuloy-tuloy na sa ating gawain. Aking yakan kung sino kung may alin. Brother Jaden. Panginoon. Amen. Good evening, mga kapatid. I just want to thank the Lord for all that He has done for me. Well, these past few weeks, I've been under a lot of pressure from, academic matters since this past few weeks then, nagkaroon ng maraming extracurriculum events sa school namin. Well, if I will compare it last year, dati I always try na gawin ko siya ng aking sarili, pero hindi ko talaga kinakaya. Ngayon na mas maraming responsibility, mas natutunan kong humingi ng tulong sa Panginoon. And in the end, talagang mas naging maayos ang kinalabasan. So, I just want to thank the Lord and
matibay kahit na anong bigat ng suliranin ko sa bawat araw. O sana'y naroon ikaw, o panalangin ko sa Diyos, buhay ko ay magpalain, o at maging matibay kahit na anong bigat ng suliranin ko sa bawat araw. O sana'y naroon ikaw, Sunod pa, nasa pa lang ng pati ng aming bisita sa bigong ito. Welcome po kayo. Collect my Panginoon. Strike up. Shalom mga kapatid, nais ko pong ibalik sa Panginoon ang pasasalamat at lahat ng kapurihan sa isa na naman ginawa niya sa aming pamilya. No? Una sa lahat, pinapasalamatan ko siya. Kasama natin ngayon si Sister Monica at saka yung kanyang anak na si little brother Scott. Actually, siya po yung una nag-approach sa kay Brother Jonathan dahil andun po siya nandun sa labas ng bahay namin. Yun po kasi yata yung work na Tamasis, sa atin natin yun. Nagtanong siya na nagsisimba ba kami kasi nakikita niya siguro. Tapos sabi naman ni Brother Jonathan, kasi gusto niya daw sanang sumama kung pwede. Kasi si sister po pala, nung nasa Bacolod siya, tumo po siyang Bacolod. 2012, nagsisimba daw po siya kasama yung lola niya sa Christian Church. So, nung napunta na siya dito sa Angeles, sa pagpahangat, natigil na po. So, may desire kapatid, no? Sama po natin sa panalangin ng bagay. At nais ko po yung matotoo, kabutihan ng Panginoon. Hindi lingid siguro sa kaalaman ng bawat ng iba, nagkasakit na naman po si Gia, no? At bilang talagang nakarelate ako doon sa patotoo ni Sister Noami last time dahil alam niyo naman po na si Gia pag may lagnat talaga, namanan niya sa akin dati yung may fever and seizure. Hindi naman siya talagang isang karamdaman na malukha, talagang kumbaga, makakalakihan niya yan, around 5 years old. Pero bilang isang ina, iba po kasi yung dating. Nakita mo yung anak mo na nag-seizure na ganyan. At sa biyayaan ni Lord, hindi na po siya nagkaganon nung kahit ilang beses siya nagkasakit nung last time. Dahil gusto nga yung busi po ng sa mga bata. Hindi na po siya nag-seizure din. Sa biyayaan ni Lord, napakalaking kagalan po sa amin. At this, nga po, nung Wednesday ng umaga, nilagdat si Gia at nung Wednesday prayer meeting ay hindi naman na po kumbaga wala na, sinat na lang. At akala namin okay na. Thursday, Friday, ay po balik-balik yung lagnat niya, no? Tapos may ubo na dry, tapos sipon. Tapos nakita mo yung mata ng bata na talagang kaya kapapangan nangas na. Hindi ko lang sa Tagalog, pero nangas na kaya po mata. Makita mo talaga na may hindi nararamdam yung bata. Pero sa biyaya ni Lord, may gana naman po siyang kumain, tsaka naglalaro naman. So, malaking bagay po yun, no? And nung Friday, Saturday, nag-inventory kami mag-asawa dahil pinapadala namin siya, pero pa rin. Ayaw na namin sana pumunta sa doktor. Dahil sabi ko nga kay Brother Jonathan, bibigyan na naman siya ng antibiotics. Sabi na, awan ako sa bata. Pinigyan ko siya ng tempra yung ilang araw na pinalagnat siya. Tapos nung nag-inventory kami mag-asawa, and we recognize na may unconfessed sins kami mag-asawa. So, pinalangin namin yung hindi namin nakakatawaran sa Panginoon. At that night, sabi ko, habang si Brother Jonathan, hindi kasi siya nagtatrabaho talaga pag may sakit si Gia.
dahil kailangan ko ng katuwang dahil hindi po kami pwedeng matulog ng sabay. Kailangan ko kami nakabantay. At ayun nga po, we had a heart-to-heart talk. The Lord, our confessing, hinihingi namin yung katawaran at humingi kami ng tulong sa Panginoon na tulungan din naman kami dahil kung totoo siya sa sarili lang namin kakayahan, hindi natin kaya. Sa madaling salita, nangyari po yun at nagpapatugtog ako sa baba dahil sabi nga, 5 minutes lang, sabi ko, magkakape lang ako. Nagpatugtog ako, I trust in you. Gusto ni Gia yung song na yun. Sila, ang ama, nag-usap pala sila sa kwarto. Tinanong ni Brother Jonathan si Gia, do you trust the Lord? Do you believe that Jesus healed you? Sabi sa kanya kay Gia, sabi ni Gia, yes, I believe. Kumbaga, kinakanta niya rin yung kanta na I trust in you. Tapos, sabi ni Brother Jonathan, sige nga kung naniniwala ka, do you want to, kasi may fever patch siya. Tinanggal niya yung fever patch. Tapos, before kasi noon, nag-usap na kami na, yan, painumin ng gamot. Hindi natin dalhin sa doktor. Naniniwala ako, sabi ko, ngayon na na-confess na natin yung mga bagay na pagkakamali natin sa Panginoon. I believe, sabi ko, wala nang hadlang. Wala nang hadlang matanggap ni Gia yung kagalingan. Dahil alam ko, before, nung 2,000 years ago, by His stripes, we are healed. Sabi ko, wala nang hadlang. At we agreed, mag-asawa po, walang gamot, walang fever patch, punas-punas lang dahil mainit siya. At ang naalala ko sa inyo, sabi ni Pastor lagi na, kung hindi natin masampalatayan yung divine healing, paano pa natin makakamit yung rapture? So siguro minsan hindi natin kaya sa sarili natin, no? Lalo na pag kasi pag bata, ganyan, usapin bata, napakahirap. Totoo lang. Nagmumula sa isang inano, lagi may sakit. Napakahirap po. At sabi ko, ngayon na wala nang hadlang para matanggap ni Gia yung pagalingan. Sabi ko, niniwala ako pagagaling siya ng Panginoon. Sabi ko, natanggap na niya yung pagalingan. Sabi ko, kailangan na lang yung pahinga. Saturday po, sabi, nagsimba kami, okay naman siya. Sabi, ayan ni Lord, hindi na po nilagnat. Tapos nagpunta sa Tarlac, sa Herona, sa Joint Fellowship ng mga young people. Habang papunta kami doon, nagpapatotoo, kina Sister Noan, Sister Sean, na ganito nga nangyari. Ganyan, sabi ko, diba, hindi namin pinagamot, tinanggal namin lahat. At sabi, ayan, ni Lord, okay na siya. Kasi nangyari nung pauwi ho kami, yung before, matapos yung service sa Herona, sabi ni Sister Jem, parang mainit si Gia. So, nilagnat ko siya. At nung Monday, kinaumagahan, nag-uusap kami mag-asawa. Tinanong niya ako, dahil siguro nakikita rin ni Brother Jonathan yung pag-aalala sa mukha ko. Gusto mo ba? Dali na namin sa doktor. Sabi ko, hindi. Sabi ko, wala tayong gagawin. Sabi ko, ano lang yung normal lang na ginagawa. Papunas lang, oregano, kung ano lang sa Bantamor Waters. Naniniwala ako. Sabi ko, naniniwala ako sa dahil sa pananampalataya binigay ni Lord sa atin. Sabi ko, naniniwala ako. Naniniwala ako. Sabi, ayan ni Lord, ayan siya ngayon. Sobrang likot na walang gamot. Walang doktor, walang fever patch, walang kung ano. Sabi ko sa mga kapatid na first time ko na nalalasan ko, sabi ko, dahil sa totoo lang, sa akin, sa sarili ko lang, sa Brother Jonathan, ang daling sabihin na kahit wala ng gamot, sa totoo lang. Ang tagal ko na, siguro kahit mga 15 years or 15 years, hindi na ako nilagnat. 15 years na akong hindi nilagnat. Kung sa sarili ko lang, sabi ko, kaya ko na walang gamot, walang doktor, walang kumano, pero pag sa batang, ganyan yung usapin, ang hirap ko talaga, no? Lang ng mga inayan. Kaya, naranasan ko to, sabi ko, di ba, healing, salamat sa Panginoon. Hindi ko pananampalataya, hindi pananampalataya, di ba, hindi ang pananampalataya, na pinagkaroon ng Panginoon. Napakasarap magwala sa Panginoon. Yung dati kung magastos kami pagpunta lang sa doktor, pati gamot lahat, 3,000 pesos. Sabi ko, pwede namang gawan ng paraan, pero sa ngayon talaga, pinahintulot ng Panginoon ng mga bagay na to. Kahit siguro pwede mo naman utangan kung walang pera, pero sa ngayon talaga, ito yung pinahintulot ng Panginoon para maranasan namin ang bagay nito sa aming anak. At sa Panginoon ko po, ibinibigay ko lahat. God bless us all. Lord, ano po yun, no? Tinanong ko si Gia, dati, can I remove this? Sa dalawa yung paper patch.
Just enroll niyo sa chat. Oh, you want to remove that? Why? Are you healed? Yeah. Do you believe that? Yes. Oh, if you really believe that, you remove that if you believe. So, Daddy, about this. Oh, why? Isn't it you need that? I am healed. Oh, if you really believe you're healed, you remove it. Ginanin niya. Kumalahati. Tingnan niya ako. Oh, what happened? I want to remove it. Do you believe that you're healed? Ginanin niya. After that, wala na siya. Hallelujah. Pray na sa Lord. This is simple, genuine faith that the Lord really, hallelujah, He honors. Sino po bang sumunod last na po? Never fails me.
sarili sa pangaral. Kami tayo ng awitin. Tingnan niya ng Santino sa pagkakit namin. Sa ating I feel the pool. Amen. Ating sambahin ng Panginoon. Amen. Spirit ng katotohanan. Tunahin natin na patuloy niyo ihanda ang ating mga sasidlan sa gabi ito at ang gabi ng kanyang mga salita.
pribilehiyo muli na pinagkaloob mo sa amin na maka-fellowship ka. Maramdaman ka. Maraming taong gustong maghanap sa iyo. Nauuhaw ang kanilang kaluluwa. Ngunit napakamapalad ng bawat isa sa amin na narito sa gabing ito. Dahil natagpuan namin ang presensya mo. Malaya kami mag-fellowship. Malaya kami nakakaawit. Malaya ka namin maramdaman, Panginoon, sa mga ganitong uri ng gawain. Kaya kami, Panginoon, ay lubos na nagpapasalamat. Ngunit hindi nagiging sapat ang lahat ng bagay na ito dahil alam namin na marami pang taong nauuhaw. Kaya Lord, kami ay habang nararamdaman ang ganitong pakiramdam, we appreciate you, Lord. Hallelujah. At habang kami narito pa sa ibabaw ng lupa, ay wala kaming humpay para ipabati, Panginoon, ang iyong dakilang pag-ibig para sa iba. Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng kalakasan sa mga ganitong klase ng gawain, Panginoon, ay napupunuan ang aming pangangailangang espiritual. At dahil doon, Lord, ay nagiging blessings kami sa iba. Kaya Lord, ang privilege na ito ay hindi namin, hallelujah, palalagpasin. Ikaw ang San Diyos na mangusap minsan pa sa gabing ito. Bless mo ang scripture namin babasahin. Bless mo ang bawat mga kapatid ko na narito, Panginoon, na makikinig ng iyong salita. Ikaw ang San Diyos na siyang mangusap, kagaya ng aming inawit. Ikaw ang siyang mag-take control ng gawain. Mula sa mga simula ay naramdaman na namin ang iyong presensya bumaba sa inyo ng iyong awitan. At nainiwala kami, Panginoon, na naisip ng aming mga puso at narito ka na sa kalagitnaan. Lord, mangusap ka, hallelujah, at upang aktwal mong mapakinggan ang bawat panalangin at hinaing ng iyong mga anak sa gabi ito. Bless mo ang bawat isa, Panginoon, sapagkat hiniling namin ito sa tamang pangalan mo lamang, Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Praise the Lord. At buksan natin ang ating banal na kasulatan sa isang maikling kapitulo, versikulo, sa Joshua chapter 1 verse 5. Nangingi sana ako ng issue. Joshua chapter 1 verse 5. Basahin po natin ito sa Tagalog. Aking babasahin at inyo pong basahin sa inyong mga mata at puso. Sabi dito, walang makatatayong sino mang tao sa harap mo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Amen. Nasain po natin ang bawat katagang pinangako ng Panginoon sa karakter ni Joshua. Na ito pong sabi, walang makatatayong sino mang tao sa harap mo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Kung paanong ako'y suma kay Moises, ay gayon ako sa iyo. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Uri ng pagkakabasa ng kanyang kasulatan at malayo na po kayong makakupo. Amen. Praise the Lord. Isang mapagpalang gabi sa bawat isa sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Isa pong kagalakan muli na maka-fellowship natin ng Panginoon at ng mga kapatid sa gabing ito. Ako pinaniniwala na ito'y kalakasan ng bawat isa sa atin. Amen. Kaya lagi natin pinananabigan ang bawat gawain. Amen. Kanyang dinadao sa dako na ito sapagkat ito ang inilaan ng ating Panginoon na dakong ating sambahan. Alright, bago po ko magsimula, nais ko lang pong isama na sa prayer request ang patuloy na Bible study ng bawat magagawa, no, sa buong isang linggo.
Sa katunayan, ako po ay lubos na nabibless sa bawat Bible study na ito ng Christ Tabernacle Church Ministry sa pangunguna ng ating Panginoon Kristo. Patuloy tayo gabayan sa mga bagay na ito at nakikiabot ng panalangin, prayer request ang aking isa pang binabible studyhan doon sa campus na i-provide ang pangailangan at lahat ng kanyang pamilya, lalo na ang namatayan nga na kamag-anak ko na yun ay naiwan ng kanyang 2 anak. So siya na po ang lahat ng shoulder ng lahat. Amen. Kaya ang panalangin ay request ay pinapaabot para sa church na ito. Bagamat gusto nilang umattend, subalit napakalayo daw at talagang wala silang pero sabi ko maraming paraan, no? Kung iipuin pa ng gusto ng Panginoon, ng Panginoon ang puso ng pamilya ay nawa makasama natin sila dito sa biyaya at kapag ng ating Panginoon. Sama din po natin sa panalangin ang masantol, patuloy na Bible study. Humingi ako ng paumanhin dahil hindi nang po ako makapag-drop ng mga pictures, documents doon sa aming STC para maisama nyo sa panalangin, pero ako pinaniniwala na may lalatag naman natin dito sa panalangin every Wednesday. No? Ganun din po ay natutuwa ko dahil nag-open po ang tahanan din naman ni na Sister Maylin na ang nanay ni Sister Sharon doon sa San Francisco para sa Bible study naman po sa Friday. So, purihin at sambahin ng Panginoon sa mga bagay na ito. Alam ko na wala ko na ang Diyos ay siya kumikilos sa mga bagay na ito. Alright, at pangunahan ko na rin po na pagpaumanhin niyo po na wala po ako sa darating na Sunday na ito sapagkat ako po ay naimbitahan na mangaral sa Manila sa linggo na ito. Sa biyaya at tabag ng ating Panginoon, sama niyo po ito sa panalangin. Hindi po ako makatanggi, lalo na kapag isa pong buting pastor ang nag-i-invite. Ganun din po nung after ng youth joint fellowship noong sa Herona nung nakarang linggo. After that day ay nag-message din po si Pastor Alan sa akin na kung pwedeng mangaral din doon sa kanila sa next month naman po ito ng September 21. Hindi ko alam kung bakit po laging naimbitahan sa mga ganitong klase, lalo na wala naman po talaga akong kakayanan. Hindi naman po ako ganun kahusay talaga mangusap sa harap ng maraming tao. Kadalasan ako po ay laging nauutal-utal pa at mayroong mga mixed word, mga kapatid, pero biyaya at habag ng ating Panginoon. Alam kong si Lord ang siyang kumikilos sa mga bagay na ito. Tunay na wala tayong kakayanan at maluwalhati parati ang ating Panginoon sa Kristo. Sapagkat siya ang naglalagay ng kakayanan na ito, kalakasan at kaalaman at lahat, mga kapatid. So hindi po tayo mangaral ng doktrihinal ngayong gabi sapagkat ako po ay nakapagbitaw ng salita sa inyo na ipagpapatuloy sana natin ang ating talakayan ng nakaraan na the 7 seals, the coming of the Lord, na meron na po tayong part 2 ng nakaraan, pero sa biyatapag ng ating Panginoon kung ako po ay nangihingi ng leading sa Kanya, hindi niya po ako dinala sa paksa na yun. At lagi lang naman tayo sumusunod sa kung ano ang nilalagay ng Banal na Espiritu sa ating puso, lalo na sa mga mangaral na kahit na meron tayong siniset, pero ang nasusunod yung leading ng Espiritu Santo. Hindi ko po alam kung anong pangangailangan ng bawat isa, pero dinala po tayo sa napakasimpleng encouragement sa gabing ito. Hindi po tayo mangaral ng mahaba. Let us read again in the book of Joshua chapter 1 verse 5. Sabi sa English ay ganito, dahil dito tayo kukuha ng ating title, "There shall not any man be able to stand before you all the days of thy
life. As I was with Moses, so I will be with you. Amen? So I will not fail you nor forsake you. That is what we are going to talk about, mga kapatid, this evening. I will not fail you nor forsake you. Alright, ito pong pangungusap na ito ay pangungusap ng Panginoon kay Joshua dahil merong pinakikita ang Panginoon kay Joshua na ang pananagumpay na ginawa ni Moses, subalit hindi man ito kumpletong-kumpleto ang pananagumpay, pero napakalaking bahagi ng ministeryong nagampanan ni Moses at hindi niya magagawa iyon sa sariling kanya. Sa pamamagitan ng pananahanan ng Panginoong Jesucristo doon sa katayuan o katauhan ni Moses ay nagawa niyang palayain ang Israel sa kamay ng Ehipto. Napakahirap pong gawin yun ng iisang tao. No? Bayan at bayan po ang pinag-uusapan. Lahi sa lahi ang pinag-uusapan, mga kapatid. Pero iisang tao lamang, no, ang siyang makagagawa, kundi yung kung sino ang sinugo ng ating Panginoon. Hallelujah. Hindi kayang magawa ni Moses ang ganong kakayanan kung hindi nanahan ng Panginoon. No? So, as I was with Moses, ay nagbitaw din ng pangako ang Panginoon kay Joshua na ako din naman ay isa sa iyo. No? Hallelujah. So, isang napakagandang, kaya mas nag-strike ito sa aking puso na doon ito ay very familiar verse na itong ating lagi napapakinggan ay talagang pagka ninamnam natin ang sustansya ng word na yan, I will not fail you nor forsake you, mga kapatid. Hallelujah. Ano pa nga ating aalalahanin sa ibabaw ng lupa? No? So, napakahirap ng pinagdaanan ni Moses, pero lahat po ng yun ay napagtagumpayan niya hanggang naipasa ang ministry kay Joshua. At hindi rin magiging madali ang ministry o gampanin ni Joshua dahil siya ay papasok na sa Kanaan, at doon sa Kanaan ay napakadami ng pakikipagdigmaan na mangyayari. No? Sasakupin nila ang Kanaan. Pero hindi pa nila hawak ang Kanaan, pero ang katagang mga binibitawan ng Panginoon sa kanila ay ano? Ang lupang inyong pupuntahan ay sa inyo na. Hallelujah! Hindi nyo pa nalalasap ang kalangitan, subalit ang pangako ng Panginoon, ang kalangitan ay sa inyo na. Hallelujah! So, meaning to say, kahit wala tayo, mga kapatid, meron pa rin tayo dahil meron tayong Panginoong Jesucristo. Hindi tayo nasisiro. Dahil may pangako ang Diyos para sa atin. I will not leave you, I will not fail you, nor forsake you. Amen. Hallelujah! Now, so hindi ko na masyadong emphasize ang buhay ni Moses and Joshua, pero kung titignan po natin yung parating, napakahirap ng kanilang pinagdaanan. At think of it now, ang Kanaan ay hinalintulad ng propeta sa Holy Spirit. Hindi niya ito hinalintulad sa millennium. Right? Dahil ang Kanaan, pagamat ito'y pangakong lupa na doon ay mananahan at magiging payapa sila, totoo naman, pero ito po ay sinimbolize o tinipo sa Holy Spirit dahil tayo mga manlalakbay, mga kapatid, dito sa ibabaw ng lupa, habang tayo nabubuhay dito, hallelujah, naglalakbay tayo, mayroong pangakong salita ang Panginoon sa inyo. Yun ay walang iba kundi tanggapin ang Espiritu Santo, which is yan ang Kanaan, tipo ng Kanaan, na kapag yan ay naako natin, kapag yan ay nanahan sa atin, mga kapatid, lahat ng meron tayo, lahat ng mga sticky nature natin, ay merong digmaan na magaganap dyan. Flesh against spirit, and spirit against flesh. Hallelujah! Hanggang sa dumating sa punto na siya na ay magte-take control ng ating buhay, mga kapatid. Meaning to say, naapakan na natin ang Kanaan. Hallelujah! At yung lupang pangako ay nananahan na tayo at nandun na kapahingahan, mga kapatid.
Kapag ka nasa sayo na yung Holy Spirit, natanggap mo ng bautismo ng Espiritu Santo, hindi na natin maiinda lahat ng karamdaman, lahat ng pagsubok, dahil alam mong merong kapayapaang nananahan sa iyo. Hallelujah! Now, Genesis chapter 12, let us read. Ang sabi dito, in the verse 1, Now the Lord had said unto Abram, ito naman ay patungkol sa buhay ni Abram, Get you out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will show you. No? Ang sabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka, umayo ka. No? Verse 2, I will make you a great nation. That's the promise of God. No? Para kay Abraham. I will bless you. You see? And make your name great. Hindi lamang siya gagawing great nation. Hindi lamang siya pagpapalain, kundi ang kanyang character, ang kanyang pangalan. Hallelujah, ay gagawing dakila ng Panginoon. And thou shalt be a blessings. Magiging blessings ka. Hallelujah. Kaya verse 3, itong isang pinakamagandang pangako. I will bless them that blessed you, that blessed thee. And curse him that curses thee. And in thee shall all families of the earth be blessed. Hallelujah. Hindi lamang kay Abraham, kundi lahat ng magiging lahi ng Abraham na ito. Pagpapalain at lahat ng mga magpapala sa mga iyon ay pagpapalain din ng Panginoon. Lahat ng susumpa ay masusumpa din. So ganun kadakila, merong kapangyarihan ang pangako na yun kay Abraham. You see? At gusto ko pong sabihin sa inyo ngayong gabi, hallelujah, yung pong pangako na yan ay ibinigay, hindi pa totally converted si Abraham. Hallelujah! So meaning to say, mga kapatid, na kahit hindi ka pa lubusang nakatanggap, na kahit hindi mo pa natanggap ng lubusan ang bautismo ng Espiritu Santo, hallelujah, meron ng pangako ang Diyos para sa iyo. Amen. Hallelujah! Na kahit na ikaw ay pag-alagala pa sa sanglibutan ng panahon, amen, meron na pinangako sa iyo ang Panginoon na Jesucristo kung kaya ka narito ngayon. Amen. Sapagkat meron siyang pangako, I will not fail you. Amen. Kahit na anong pagtatampisaw mo sa putikan sa nakaraan, nandito ka ngayon. Bakit? Dahil hindi nabigo ang Diyos sa iyo. Amen. Amen. Glory to God. Paano ko nasabi na hindi pa totally converted? Dahil ang pangalan ni Abraham ay Abraham pa. Right. Hallelujah. Diyan ay nangungusap ng paunti-unti ang Panginoon sa buhay ni Abraham. Right? Na pagbibigay, tinatawag unti-unti si Abraham at pagbibigay ng covenant pa. No? Ano ba itong senaryo na ito? Tignan nyo. Hallelujah. Sa panahon na yan, binigay ang pangako ng Diyos kay Abraham kung saan magtitindig siya at mamimili siya. Kung saan siya pupunta. Sa patag bang lugar o sa bundok-bundok na lugar. No? Yan ang panahon na yan. Dito sa eksena na ito, si Lot ay pinili niya yung patag na lugar. You see, bakit kaya patag? Sabi ng mensahe, si Lot ay nag-isip na napakaganda at mas mabilis ang community o ang buhay, sibilisasyon na pwedeng maipunda dahil sa patag na lugar. Parang ayoko dun sa bundok-bundok. Ang hirap dyan, ang daming struggles. No, ang daming pagsubok dyan. Dito ko sa patag. Kaya pag pinamipili ang tao, saan lagi ang punta? Dito sa makipot na daan, na puno ng tinik, o dito sa napakalawak na daan at napakaganda na pwede mo maging buhay sa lupa. Hallelujah! Pero sabi nga kahit doktor nagsasabi, masarap ang bawal. No? You see? Pero tignan nyo mga kapatid,
ang ibinigay na lupa kay Abram, which is ang pinili kasi ni Lot ay yung kapatagan, so wala nang maging choice si Abram kundi itong kabundukan. Pero alam nyo, anong ating pangungusap? I will not fail you. Na kahit na makipot ang ating dinadaanan, mga kapatid, na kahit na puno ng tinikyan, na kahit na puno ng kapagsubukan yan, mga kapatid, hallelujah, ang Diyos ay nangako para sa iyo. Hindi ka niya pababayaan. Iyon ang ginawa niya kay Abraham. At hindi lamang yun ang kanyang pangako, kundi sabi niya, pagpapalain kita. Hallelujah, gagawin kitang dakila. Amen. At magkakaroon ka ng isang nation, great nation. Amen. Magiging pagpapala ka sa iba. Glory to God. Ano ito? Hallelujah. Bagamat magiging mahirap ang buhay niya sa bulong bundukin, pero magiging, hallelujah, patag ito dahil pinatag ito ng pangako ng Panginoon. Hallelujah. Hindi madali ang buhay ng isang Kristiyano. Glory to God. You see? Now, lipat tayo ng isang character. 1 Chronicles, verse 28, chapter 28, verse 20. Gusto ko lang mag-draft ng mga Bible verse, and then character na ito ng mabilis, and then tayo po'y matatapos. Right? Nawa, sana namnamin natin dahil ito ay para sa atin, mga kapatid. And David said to Solomon, his son, be strong and of good courage, and do it. Fear not, nor be dismayed. Sinong mas may karapatang magsalita nito? Para kay Solomon, walang iba kundi ang kanyang tatay na si David. Bakit mas karapat dapat magsalita si David ng ganitong pangungusap? Maging matatag ka. Be a good courage. Gawin mo. Huwag kang matakot, huwag kang malumbay. Nor be dismayed. No? Bakit ganon? Sapagkat si David ay nakaranas ng hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Kaya siya ay may karapatan o mas karapat dapat na taong magsalita para sa kanyang anak. Dahil experiensya niya ito sa Panginoon. At during that time, sabi ng Biblia, mamamatay na si David. At yan ang huling pangungusap niya para sa kanyang anak na si Solomon. No? God has chosen Solomon, his son, to succeed him as a king and to build the temple in Jerusalem. Walang ibang tao. Kaya nga, yung gampanin ni Solomon ay magtayo ng Jerusalem, which is hindi pwedeng magawa ni David. Right? Dahil ang gampanin na ito ang magpapatuloy ay si Solomon. Pero napakadaming experiensya nitong ni David mula nang siya ay teenager pa lamang, nung siya ay young people pa lamang, mula sa leon, mula sa oso at lahat, mga kapatid, hanggang kay Goliath. Amen, hindi pinabayaan ng Panginoon itong si David. Kaya lahat ng pwedeng pagdaanan ni Solomon, amen, mula sa pagiging wala, amen, walang kaalaman at takot at mahinang loob, kaya nga pinalalakas ni David dito si Solomon. Dahil may ganung somehow character itong si Solomon. Encourage niya, hallelujah, huwag kang matakot. Dahil alam ni David na as I was with Moses, I will be with you. Hallelujah. Merong experience si David sa Panginoon. Alam ko hindi ka pababayaan ng Panginoon. Amen. Glory to God. So actually, napakadaming kwento at Bible verses na ipinangako ni Lord na kagaya ng mga bagay na ito, mga kapatid. Subalit hindi natin babasahin lahat. Kung ninyong babasahin ang itatype sa Bible,
Kasi napakabilis na maghanap ng mga salita sa Bible ngayon, hindi kagaya ng talagang hard copy. Pag type nyo lang po niyan dyan sa mga application ninyo, nor forsake you, or I will never fail you, or I will never leave you, napakadami na po niyang lalabas. Pero hindi na po natin pag-usapan ang lahat ng yan. So, alam ko na very familiar na mga kwento na yan. From Moses, Joshua, David, Abraham, no? Hallelujah, na hindi sila pinabayaan ng Panginoon. So alam niyo na ang pinangungusap sa gabing ito ng Panginoon. Maging tayo na mga mananampalataya sa uling panahon na ito, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Bakit? Sabi ng mensahe, the reason the elected, Jesus said, won't be deceived. You see? Because what? They are that word. A very short sentence ng prophet, pero napaka makapangyarihan. You see? Na kahit anong gawin ng kaaway sa inyo, bigyan kayo ng karamdaman, bigyan tayo ng mga bayarin at lahat. Amen? Hindi tayo magigiba, mga kapatid. Lahat ng kapagsubukan na pwedeng isilo sa atin ng kaaway, the reason the elected won't be deceived because they are that word. Hallelujah! Ano ba yung word? Heaven and earth shall pass away, but the word of God shall not pass away. Amen. Never be failed, mga kapatid. Kailanman hindi ito mabibigo. At yung hindi mabibigo na yan ay nanaan sa inyo. Hallelujah! At hindi lamang nanaan sa inyo, pinakilala sa atin ang mensahe, yan tayo. Yan kayo. Hallelujah! Before the foundation of the world, may bahagi ng salita na yan na hindi mabibigo, elected word. Hallelujah! Na kung bakit tayo nagtatampisaw sa salitang malaking bahagi, na tayo maliit na bahagi, na tayo nakikigala, mayroong fellowship, dahil tayo bahagi na nito before the foundation of the world. Na kahit anong pagdaanan sa journey, sa ibabaw ng lupa na ito, madapa tayo, manghina tayo. Amen. Ang katawan yun. Pero yung salita na nananahan sa puso ng bawat isa sa inyo, sa bawat isa sa atin, ay kailanman ay hindi natisod, hindi kailan natumba, hindi kailanman nabigo, hindi kagaya ng katawan na ito. Hallelujah! Inagaw ito, pinaglaruan ito ng kaaway, pero merong diyang kaluluwa na hindi kayang abutin ng kaaway. Amen! Dahil siya ay elected. Glory to God! Walang magagawa ang kaaway, mga kapatid, sa inyo. Glory to God! Dahil nanaan sa inyo, hallelujah, ang salita ng Panginoon. Hebrews chapter 13 verse 5. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi. Tingnan na mga kapatid, kung nasaan ang ating puso, naroon ang ating kayamanan. Baliktad. Walang masyadong nag-react. Nakikinig ba tayo? Kung nasaan naroon ang ating kayamanan, naroon ang ating puso. Is that right? Hallelujah. Now, ang kayamanan natin ay pananambahan sa ating Panginoong Jesucristo. Spiritual na bagay, kung kaya naroon ang ating mga puso. Amen. Hallelujah. Now, anong huling katagan? Sa anumang paraan. Listen, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin. I will not fail you nor forsake you. Hallelujah. Sa anumang paraan, ni hindi kita pababayaan. Hallelujah. Hindi ko alam ang inyong pinagdadaanan, mga kapatid, pero ang pangako ng Panginoon sa gabing ito ay mabisa, hallelujah, mula sa simula ng panahon hanggang sa huling panahon na ito. Hindi kayo pababayaan ng Panginoon.
Hallelujah. Alam niyo, experience namin ni Brother Ray sa paghahayo nung panahon. Halos araw-araw, lalo na kapag summer, wala nang pasok, araw-araw umaalis kami ni Brother Ray. Pupunta kami ng bundok sa Antipolo, punta kami ng Kogyo, punta kami sa Mapayapa, sa Angeles dito, kung saan-saan, sa Bulacan, mga kapatid. Sa araw-araw na pag-alis namin, sinabi sa akin ni Brother Ray, baka sa susunod na araw hindi muna tayo makakaalis dahil yung aking pamasahe ay hanggang Thursday lamang. Kasi araw-araw, Monday, Tuesday hanggang Saturday, Mayo. Napakadaming mga may karamdaman na kapatiran. Yung iba ay nagsisimula pa lang, pinupuntahan namin dalawa. So, hanggang Thursday o hanggang Wednesday lang ang alis namin. So, Thursday din na kami makakaalis. So, pagdating ng Thursday ng umaga, sabi niya sa akin, magbihis ka. Sabi ko, meron na po ba tayong pamasahe? Meron na tayo. Dali mo yung gitara. Malis kami, punta kami ng Antipolo from Nabotas to Antipolo, mga kapatid. Pagdating namin doon, hallelujah, umawit kami at daos ng gawain, pinag-pray ang mga nangangailangan, mga kapatid. Tapos, nung binilang namin ang pamasahe, hanggang Makati lang. Papauwi. Hanggang sa pagbaba na lang. Hindi na kami makakabalik ng Nabotas. Pero alam nyo, bago matapos ang gawain, nag-pray kami. Alas 3 ng hapon, hindi ako nagkakamali. Hapon na yon dahil umagang gawain, tapos naghintay kami. Tapos nag-pray kami ng hapon. Biglang meron nag-message kay Brother Ray. Ang sabi sa message na yon, punta po kayo dito sa Makati. Hallelujah. So pumunta kami. Pagpunta namin doon sa Makati, mga kapatid, di ko kilala yung pinuntahan na yun, pero first time lang ako naisama doon ni Brother Ray. Pero yun ay isa sa mga pinanalangin niya noon during that time sa isang company. Umakyat kami sa first time kong sumakay ng elevator na mataas, tapos kami lang yung nag-ooperate. Bulag pa yung kasama ko. Pindutin mo lang sa kalimutan ko anong number yung pero mataas. Sige na nga. Alright. So buti na lang may nakasama kami hanggang, pero pagdating doon, mga kapatid, hallelujah, doon ay pinagpala kami, mga kapatid, dahil isang Chinese pala na businessman ang nag-message kay Brother Ray na nangangailangan ng panalangin. Amen. At di ko makalimutan, mga kapatid, hallelujah, napuno ang isang buwan namin na hindi kami, hallelujah, nakapahinga dahil puro hayop na ito araw-araw. Hallelujah. I will never fail you nor forsake you. Mga kapatid. Kahit sa pinaka-last minute, mga kapatid, hindi kayo bigo. Palakpakan natin ito. Ang sabi niya dito sa Acts chapter 16 verse 18, and this did she many days, but Paul, being grieved, turned and said to the Spirit, I command you in the name of Jesus Christ to come out of her. And he came out the same hour. Alam niyo nangyari? Ang kwento na ito, mga kapatid, nung umahayo si Paul and Silas sa lugar na ito ng mga Romano para mangaral ng salita ng Panginoon. Amen. Merong isang damsel, isang babae, na ang babae na ito ay pinagkakakitaan ng mga Romano, ng mga businessman sa panahon na yon, ng mga Romans, ng mga Romano, no, sa paligid. Bakit? Kasi yung babae na yon
na susunod-sunod kay Paul and Silas ay merong gift ng manghula. Kaya pinagkakitaan. Kumikita ngayon ang mga tao. Ngayon, nung sumusunod, itong babae parating, ay mula nung dumaan si Paul and Silas sa lugar na yon, napukaw ang atensyon ng babae at walang ginawa ang babae kundi sumunod kay Paul. At hanggang sa dumating sa talata nito, sabi, this did she many days. Sumunod. Ginawa niya yon ng maraming beses. But Paul being grieved, ano yun? Na parang anong tawag dito na ano siya? Nabighati. O napagabag sa Tagalog dito. No? Na-grieve. Bakit? Kasi sunod ng sunod. Itong babae na ito, ilang araw na. At walang ginawa yung babae kundi isigaw na ito'y anak ng Panginoon, ito'y mga mighty people ng Panginoon. Yun ang mga sinisigaw ng babae. Kita nyo? Hindi yun sa sariling bibig ng babae kundi yun ay talagang hula na meron siyang gift ng panghula eh. Ngayon, sigaw ng sigaw. Ang problema, nabigati o nabagabag si Apostol Pablo during that time at kanya itong pinalayas. Turned and said to the Spirit, I command you in the name of Jesus Christ to come out of her. Pinalayas niya itong Espiritu na yun. And he came out the same hour. Sa parehong oras ay umalis yung spirit na yon na panghuhula doon sa babae. Alam nyo, hindi lang basta nag-grieve si Apostol Pablo. Kasi alam nyo, isa to sa mga ginagamit na scripture ng denominations na tila baga sinasabi nila na mayabang si Pablo. Diba? Narinig nyo na ba yung part na yan? Na mayabang si Pablo somehow? Yes. You see, isa yan sa mga scripture na sinasabi nila. Kasi somehow, maganda ang paningin dyan eh. Kasi sinasabihan na nga ng babae itong si Pablo at si Silas na mga alagad to ng Panginoong Jesucristo, mga mighty man ito. Ba't pinalayas niya bang Espiritu Santo? There's a reason behind that. Mga kapatid, kung inyong sasaliksikin ang buhay sa nakaraan, yun kasi pala ay pinagkakakitaan nga ng mga Romano sa maling paraan. You see? Now, alam nyo, sa buong 7 church ages, ay mayroong 7 angels na tinatawag. Now, angels means messenger. But those 7 is not all prophet. There are 2 prophet mula sa Ephesians hanggang sa Laodicea. Sino lang ang 2 prophet? Si Apostol Pablo at sa pinakahuli ay si Brother Branham. Is that right? So, ang mga sumunod ay mga messenger na lamang, hindi po yan sila mga propeta. Kundi ang propeta lang ay si Apostol Pablo at si Brother Branham. Now, bakit ko sinabi ito? Kasi yung dalawa na ito lamang ang mayroong mga mabibigat na ministry. Right? Na at the same time, mas may ma-controversy na pangyayari sa buhay, no? Sa bawat panahon. Right? So, nakita natin na mabigat yung mga pinagdaanan ni Apostol Pablo during that time at ganun din naman si Brother Branham. Okay? So, merong mga controversy sa mga sumunod na mga anghel, pero hindi kagaya ng level ng pinagdaanan ni Apostol Pablo. Dahil nga yung revelation din naman na natanggap ni Apostol Pablo during his time ay malaking revelation na tila sabi kapag mayroong mga ngaral na tumayo, maging ang anghel na bumaba na mangaral ng taliwas sa aking ipinangaral ay matakwil. So ganun kabigat ang revelations kasi, no? Kaya pagdating kay Brother Branham, sabi ni Brother Branham, ang ating pananampalataya ay kailangan maibalik sa una, sa ating magulang. You see? So, hindi na iba ang pangangaral ni Brother Branham, kundi mas nabuksan ang kabuuan ng kapahayagan. Right? So, maraming mga akusasyon kay Apostol Pablo, ganoon din naman kay Brother Branham. Now, Lucas chapter 10 verse 19, ang sabi, narito binigyan ko kayo ng kapamahalaan
na inyong yurakan ang mga ahas at ang mga alakdan at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway. Ano daw ang pangako? Sa anumang paraan ay hindi kayo maaano. Hindi tayo magagalaw anuman. Hallelujah! Sumunod lamang tayo mga kapatid. I will not fail you nor forsake you. Amen. Glory to God. Alala ko uli yung aking experience nung di ko maalala siguro edad ako ni Daniel. Right? Meron kong pamangkin si Brother Ray na yung pamangkin na yun ay hindi talaga nagsisimba at matagal na nasa sanlibutan at siya po ay isa sa mga leader ng fraternity at meron ng mga pinatay na tao at tatuan na yung kanyang balat at pumasyal doon sa church dahil pamangkin ni Brother Ray. Ilang araw siya doon. Dahil yun ay pamangkin at pinatuloy ni Brother Ray. Ngayon si Brother Ray, nung umalis siya, palibasa isa ako sa pinagkakatiwalaan ni Brother Ray sa fan. Nandun yung tao, sabi niya, ikaw ay maiwan muna, huwag kang aalis sa table na to. Kahit anong mangyari, huwag kang aalis dyan. Kahit sinabihan ka ni Pau kasi ang pangalan nun, pag sinabihan ka ni Pau, huwag kang aalis, dyan ka lang. So, nung time na umalis si Brother, saglit lang ako, meron na kami pupunta. Ngayon, nung pag-alis ni Brother Ray, naiwan ako doon at yung Pau, yung leader ng fraternity. Eh ngayon, narinig ko yung issue bago pa yung araw na yun ay nagsiselos. Dahil parang tila ang trato sa akin ni Brother Ray ay talagang parang kamag-anak siya na kamag-anak ay ibang trato. Kaya nung umalis si Brother Ray, ito na, it's time to shine. Tumayo ka yan. Ayaw mong tumayo. Talagang inila ako mga kapatid. Yan ang pinakaunang-unang experience ko mga kapatid. Hallelujah, na inila ako. Binalibag ako. Sabi niya, magugas ka ng plato. Magano ka, wala namang problema sa akin yun. Pero yung utos sa akin, huwag kong pabayaan ang aparador. Hallelujah. Pero alam nyo, mga kapatid, takot na ako noon dahil yung tao marunong pumatay. You see? Glory to God. At kapag yun ay maanuhan ng Espiritu, hindi ko alam kung anong kayang gawin nun. Pero wala akong ginawa kundi manalangin ang manalangin sa aking puso. Hallelujah. Kaya ginawa niya habang ako'y nananalangin sa aking puso nun, nanginginig ako sa takot, ayaw kong sumunod sana, pero ginawa niya, inatak niya ako at inangat niya ako. Sinakal niya ako mga kapatid, na hindi na ako nakatungtong sa lupa. Pag inangat niya sa akin ng ganyan, hindi siya nakontento. Talagang sinakal niya ako at wala siyang umpay na pinagsusuntok ang aking tiyan. Sa murang edad ko lamang. Na-experience ko yun mga kapatid. Pero sa biyaya at abag ng Panginoon, habang ako'y nananalangin sa aking puso, sa aking isip mga kapatid, hallelujah, wala akong maramdaman na sakit. Hallelujah, hindi ko parang namamanid ang aking leeg, na kahit hindi na nakatungtong sa lupa ang aking paa, walang sakit na maramdaman. Hallelujah, at yung tiyan ko na sinusuntok, na parang bagang meron niyang inaanong pong. Hallelujah! Kaya pinuri ko ang Panginoon. Amen! Pagdating ni Brother Ray, nadatnan na akong wala sa aparador. Kapatid, hallelujah, galit na galit ni Brother Ray. Akala ko tapos na akong bugbugin. Ba't wala ka dito? Sinabi ko pantayin nito. Nakastigo ko. Kasi fan ng church yun. Hallelujah, pero biyaya tabag ng Panginoon. Hallelujah, merong protection. Nararamdaman ko yun. Hindi. Hallelujah, hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Napakadami nating experience. Hallelujah. Nung kami nandito sa Angeles Church, when we are closing now. Hallelujah. Dito sa kapilya lamang dito, yung aming tinatayong church dito during that time sa Gecko Street, sa may Gecko. Ayan, nalilito na ako. So, dun sa may Balibago Arco, meron doon compound na
papasok doon, maliit lang yung gate, pero pagpasok mo sa loob, napakalawak niyan. Hindi ko makalimutan, alam ko, nakasama ko si Brother Jojo doon. Naalala mo yung brother? Yung pagpasok natin doon sa loob, ang layo, pero ang lawak. Yung pala kasi ay takbuhan ng mga kabayo yun, at mga training. Kasi may-ari ay kanya yun, at yung kabayo, kanya din. So doon ay pinayagan kami magtayo ng kawayan. Kapilya. Doon kami nagdaos ng church. Nakasama ko si Brother Jojo during that time. Hallelujah. At alam nyo, bago makarating sa church, ang daming bahay muna, kasi compound yun, at mahaba yung lalakaran, parang mula dito hanggang doon kanto, lalakad kami, ang daming aso. Dumarating kami ni Brother Ray doon. Alas 5 ng madaling araw, alas 4 ng madaling araw, kasi from Nabotas, kailangan namin magkasikaso dahil may gawain dyan ng Sunday morning. Hallelujah. So kailangan namin bumiyahe. Wala kaming tulog. Lagi po yan. Kaya pagdating namin doon, mga kapatid, hallelujah. Ito na, nanginginig na ako pagbaba ng jeep o ng tricycle. Brother Ray, pira. Kaya ginawa ni Brother, nagtataka ako ba't tinatanggal ni Brother Ray yung bag niya. Kasi yung isang kami nakakapit sa akin, yung isang kamay, pag ganun-ganon. Para anumang aso ang tumakbo, hallelujah, matatakot sa malaking bag ni Brother. Hallelujah. Pero isang araw, pinabili niya ako ng magic syrup sa labas, mga kapatid. Dahil kailangan mo lumabas, walang tindahan sa loob. Sa 7 aso na nandoon, merong isang matapang, pero hindi nakalaya. Yun ay nakakulong lamang. Nakakulong lang yun. At bawat tahol, siguro kaya yung kinulong dahil tatapang. Inayaan lang yung iba kasi siguro tahol lang. Pero yun talagang matapang. Talagang yung pangil. Pero alam nyo mga kapatid, nung pinabili niya ako ng magic syrup, no? Hallelujah. Pagbalik ko, tinignan ko yung kulungan ng aso, walang naman. Hallelujah. Naglakad ako. Hallelujah. Nagpe-pray na ako. Lord, huwag mo akong pabayaan dito. Amen. Dahil takot na yung aso. Pambihira. Malapit na ako mga kapatid doon sa bulwagan. Amen. Naririnig ko, tumatakbo yung aso palapit sa akin. Tahol ng tahol, takbo. Takot na takot ako sa sobrang nginig ko, nabitawan ko yung magic syrup. Sabi ko, Lord, wag mo akong pabayaan. Tulungan mo ako. Masakit pa kagad. Nung pagbitaw ko ng magic syrup, yung aso malapit na, pinulot ko yung magic syrup. Tumakbo, pabalik. Yung aso. Hallelujah! Amen! Kaya sa anumang paraan, anuman ang nangyayari sa ating buhay mga kapatid, maliit man o malaki, hindi ka pababayaan ng Panginoon kapag ka ikaw, hallelujah, gumagawa. Amen! At nagsisikap para sa kanyang bulwagan. Hallelujah! Kahit walang tulog, madaling araw at lahat, gumawa tayo para sa Panginoon. Ano man ang pangangailangan, ano man ang mangyari, istorbohin tayo ng kaaway, hindi tayo pababayaan. Hallelujah! Akala siguro ng aso, yung bato ang pinulot ko. Hallelujah! Pero purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! So, ang isang quotation na isang quote doon, na hindi ko nababasahin, na tayo ay inaalalayan ng Holy Spirit. At yung Holy Spirit ang siyang nagdadala sa atin hanggang sa huli nating hantungan. Final destination. You see? Doon sa future home, ang Holy Spirit. Kaya nga, ang payo ng mensahe na ito, no, sa time of decision, ang payo niya, diligan natin ng panalangin. Huwag natin i-grieve ang Holy Spirit. Hallelujah. Sapagkat siya yung magdadala. Ang camel na nagdala kay Rebecca patungo doon kay Isaac ay tipo ng Holy Spirit na bago siya ay inalagaan niya ito, pinainom niya ito, bagamat mapagod siya akyat baba. Mga kapatid, inalagaan niya ito dahil ito ang magdadala sa kanya patungo doon sa kay Isaac. Hallelujah! You see, watering and blessings, the same Holy Spirit that's going to lift it up and take it to its new home. Amen. Hallelujah! Now, Philippians chapter 4 verse 6. Huling talata ang ating bubuksan sa Tagalog, please. Hallelujah.
Sabi dito, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin sa gabing ito, at daing ng may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Huwag tayong mga balisa, mga kapatid. Sa haba ng lakbayin natin dito sa mundong ito, lahat tayo ay magtatagumpay. Amen. Lahat tayo ay magsama-sama, mga kapatid, dahil hindi tayo pwedeng maiwan. Hindi saman sa inyo, huwag tayong maiwan. Huwag kayong maiwan, mga kapatid. Sa hirap at pagsubok, magtulungan tayo. Sa hirap, hallelujah, at pagsubok, tutulungan tayo ng Espiritu Santo hanggang tayo ay makapanagumpay at makatawid. Pagdating natin doon, mga kapatid, hanapin mo ko. Dahil pagdating doon, hahanapin kita. Marahil meron akong mga listahan, hallelujah. Gusto kong hanapin mga kamag-anak ko at mga mga kapatiran, hallelujah, Brother Aprap. You will be there. Amen. Hallelujah. Tayo maganapan. Yung fellowship na ginagawa natin dito, mga kapatid, ipagpapatuloy natin doon. Hallelujah. I will tell you, mga kapatid, ang story, mga kapatid, kung paano tayo nagtagumpay at doon na magkakaroon tayo ng great fellowship. Hallelujah. Magsitayo ang bawat isa. Amen. Purihin natin ang Panginoon sa gabi ito. Hallelujah. Huwag tayong matakot. Huwag tayong mga balisa sa anumang pagkaparaanan, mga kapatid, na ating pinagdadaanan dito sa ibabaw ng lupa. Dahil ang Diyos ay nangangako mula pa sa simula at ngayong gabi pinapaalala sa iyo, I will never fail you, nor forsake you. Amen. Meron man tayo sa nakaraan at para bagang nawalan tayo ngayon. Pero wag mong ibalisa ang mga bagay na yan. Dahil ang meron ka ngayon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah! Hindi yan ang source of income ng trabaho o business. Ang source of income natin ay ang ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah! Amen! Masaya ba na? Amen. Glory to God. Look for me, for I will be there. Yes, Lord. I realize when you are
Sabi niya na, I will be with you. I will never forsake you. Amen. Hallelujah. So see that when he says, I will never leave you nor forsake you, mga kapatid, and that encompasses from small to great things. So, maliit na bagay hanggang sa malaking bagay. Sabi niya, hindi kita papabayaan. Hindi iiwan, hindi papabayaan. We have a lot of personal battles in the relationship, battles within ourselves, battles external, a lot of battles surrounding us, but the Lord says, I will never leave you nor forsake you. Di ba napakabuti ng Panginoon, mga kapatid? Pakapan natin Panginoon. Sino ba naniniwala na pinakinggan tayo ng Panginoon sa gabi ito? Sinakipan natin ng pananampalataya at panalangin. The Lord will surely answer it, mga kapatid. Inawawagit o panalangin ng kanyang mga banal sa harapan. So Lord, bago tayo tuloy magtapos, mga kapatid, tayo po'y tumayo. Pansin tumayo. Patuloy natin purihin, Panginoon, sabayin na yung pangalan. Simpleng awitin, mga kapatid. Lahat sa'yo'y
ito. Simple, Lord, ang pinabatid mo sa amin, Panginoon Diyos. Walang ano pa mang malalim, walang ano pa mang malawak, walang ano pa man, Panginoon. Sa kasimplihan lang, Lord, binabatid mo sa amin. Lord, hindi mo kami papabayaan, hindi mo kami pagkukulahin, hindi mo kami iiwan. Nasulat kanina, nabasa namin sa anumang paraan. Ikaw ay laging nariyan, hindi mo kami iiwanan. Panginoon, ito'y nagpapatuloy, Panginoon. Lord, ng iyong katapatan sa amin. Maraming beses na, Panginoon Diyos, sa aming buhay, Panginoon, sa bawat isa. Napatunayan namin, Lord, kung gaano kumilos. It's just amazing, Panginoon Diyos, sa pagkikilos na, Lord. Nakikita namin at alam namin na ikaw ang kumikilos sa kabila ng lahat. Sa mga makikita ng mga bagay ngayon, Lord, ay lalong napapalapit, Lord, ang aming damdamin sa inyo. Panginoon, sa gabing ito, hindi man malalim ang pangangaral, Lord, Lord, we appreciate, Panginoon Diyos, that you spoke to us, Panginoon Diyos, in simplicity. Marami ba sa amin, Panginoon, ngayon ay nagtatanong sa inyo, marami ba sa amin, Lord, ay humingi ng kalakasan. And Lord, we just got an answer, we just got our strength tonight, Panginoon Diyos, sa pamagitan, Lord, ng iyong salita. Sa pamagitan, Lord, ng iyong Lord, na pangungusap sa amin, Panginoon Diyos. Kung paano mo, Lord, pinagpala si Abraham. Bago pa mag-transform ang kanyang pangalan nito, Abraham, Panginoon Diyos. Bago pa ang kanyang total conversion, Lord, ay sinabi mo, pinangakuan mo na siya. Pero pa ang tawag sa Panginoon Diyos. Na patuloy mo palang tinatawag, Lord, ay pinapakitaan mo na, Lord, ang iyong pag-ibig, Lord, na walang ulit. Lord, nandyan si David, Panginoon Diyos. Lord, he had experienced everything, all your goodness, Panginoon Diyos. Kaya, Lord, he has all the boldness and confidence, Panginoon Diyos, na salitain naman sa kay Solomon. Kung gaano kayo katapan sa inyong mga pangako. Kung gaano, Lord, kayo kaseryoso kapag sinabi ninyo na hindi kayo iiwan, ni pababayaan man, ni pagkukulahin man. And so he told Solomon about all those wonderful things. Panginoon Diyos, nakita namin, Panginoon, na patuloy kang gumagawa sa aming buhay. Lord, awin namin, Lord, ang tagang ito. Sa pagkita ng mga pananalita, Lord, na nagagaling sa iyo, Lord, hindi lang mga palamuti, hindi lang bulaklak o ano pa man. Ito ang nagsisilbing kalakasan namin, Lord, sa bawat isa. Nagsisilbing sandata namin, Panginoon Diyos, kapag kaharap kami, Lord, sa mga pagsubok at ano pa man, sitwasyon. Ito nagpapaalala sa amin kung gaano kalakas ang aming Panginoon. Gaano siya katapat sa amin. Panginoon, maraming salamat. Pinupuri ka namin mga sinasamba sa araw na ito, sa gabi ito. Meron mga paitaas. Pinangintan niya ang pangalan namin, Panginoon Diyos. Yung hibuin, Lord, ang bawat isa. Sa aming pag-uwi, Panginoon Diyos, ingatan mo rin kami. Dahil mo kami, Lord, ingatan sa papunta. Dahil mo kami pinagpalak, Panginoon, pag-uwi mo rin kami pagpalain. We continue, Lord, to pray for everyone's, Lord, na kanilang mga trabaho, kanilang mga buhay ng paman. May you bless them, Lord. Lord, we also thank you, Lord, and we lift your name on high, Lord, because we receive the healing tonight. We thank you. And we also honor you, Lord, and lift you up, Lord, because we have received all the answers, Lord, that we need. Maraming salamat naman. Pero hindi ka lang pangalan, we also pray for Brother Ken at Panginoon Diyos. Ginamit mo. Bigyan mo ba ni Lord kalakasan, Panginoon Diyos, para sa kapatid. Patuloy mo rin pagpalain, Lord, ang kanyang ministry, Panginoon Diyos. Nagiging siya Lord sa iyo. Kapurihan, nabalatihan. To all, everyone, everything, Lord, we give you the highest glory and praise, Lord. In Jesus Christ, and we pray. Amen.